You are watching Christ's Commission Fellowship, changing lives for eternity. Ating pag-uusapan po ngayon, ito po ay bagong series. Kung familiar po kayo, ito po ay legit. Ito po isang bagay na, kung maalala nyo, it's a common term sa mga panahon ngayon to tell us na ito yung totoo. Ito yung legit. Ito yung makatotohanan. Legitimate ito. Nakuha natin? So, kung mapapansin po ninyo, itong challenge na ito, kasi we are living in a world of fake news, counterfeit goods, piracy, a world full of imitations. Grabe, kung yung panahon natin hindi ho nakakatuwa. Katulad kanina, meron po ako nabasa. Isipin po ninyo, authorities in China have seized over 22 tons of fake beef. Fake beef! Paano nangyari yon? What is a fake beef? This fake beef was made of pork that had been treated with paraffin, wax, and other industrial chemicals. Pero mo kakainin ng tao yan? Kasi hindi lang yun. Yung iba, and about 904 people were arrested, also in China, for selling fake meat, as in meat made of rat, fox, and mink. Nakasabi ko, wow, nakakain na kaya ako nito? Pwedeng nasa siopaw to? Hindi. Hindi ko naman sinisiraan yung mga siopaw, baka misinterpret ninyo. Baka nasa siomay. Hindi natin talaga alam. Yung iba nga nakita ko pa sa YouTube buttered chicken pero daga pala. Ang sarap-sarap. Anyway, isipin nyo, we're living in a kind of world like this. Puro peke. As in, may peking relo, may peking buhok, peking eyebrow. Hindi ko sinasabing masamang gumamit ng mga ganoon. Ang sinasabi ko lang, kung gano'n ang ating panahon, saan tayo papunta? How can we trust each other kung may maraming peking ganito? May peking kaibigan. Naintindihan niyo po, kala mo kaibigan mo, peki pala. Ang dami na nagkalat na yan. Kaya nga ho, merong pirated books na nasa sa Chile. Merong fake car license plate na tinitinda sa Cambodia. Merong pong fake na MBA degree. Merong pong fake na mga NHL merchandise, pati naman NBA merchandise, meron din. At sabi nga ho sa UAE yung car manufacturer na Nissan, they lost about $60 million on fake replacement parts. Biruin niyo, ang dami. Ngayon, kung kayo yung nagsusulat ng libro, ba't pa ako magsusulat? Ipipikein lang din naman. Kung sa pelikula man, ba't pa ako gagawa? Ipipake din naman. Di ba? Sa Pilipinas lang, grabe, ang daming peking DVD. Nasa bahay pa ninyo ang iba. Ay, sorry. Sa peking bag, peking t-shirt, ang daming peke. Bakit ganito? Ano nang ating kinabukasan kung puro peke na lang? Lahat, peke. Nakakalungkot. Alam niyo po ba, ang hirap po ng gantong buhay. Hindi, yung iba po, kasi ba't sila bumibili ng peke? Kasi feeling nila, this would add worth to me. Pero it's a lie. It's full of lies. Nakuha natin, katulad lang nito. Itong relo na to, hindi to fake baka ma-misinterpret niyo. But it doesn't look like the one it imitated the design with. Kasi bakit ko nasabi? Ito po yung original na Marina Militaire. And one time somebody approached me and said, Pastor, grabe ka, nakapaneray ka. Hindi yan paneray. It's Marina Militaire. Halagang 5,000. Ang paneray, 300,000, 1 million, ganyan ang mga halaga niyan. Sabi, kasi kaya ito tawag dito, panira. Now, what I'm trying to say is this. There is something in that, parang expensive watch na hindi mo mai-enjoy by taking the substitute. There is something in the original, bakit ganun siya kamahal? Mga sabihin, ba't pareho lang may tsura Hindi naman pinag-usapan ni tsura dito There is something in there kung bakit mahal yun. Okay? So, anong issue doon? One, baka lang mamaya there is life behind that. The person who designed it, the person who thought about it, buhay niya yun Parang kinabukasan din naman, ninanakaw mo yung benefit na yun. So, ito na yung buhay. Kaya nga, kailangan natin pag-usapan to kasi itong malungkot. Yung
fake na bagay, maaring mapahamak ka o mamahamak ka pa ng iba. Nakuha natin? It will endanger you or you will put others in danger. Yun po ang bulakang problema dito. And since we have only a few short lives here on earth, wag naman nating sayangin. Kasi ganito po yan. Kahit na tayo, for example, tingnan nyo, yung maraming tao hindi tayo masaya kasi we're just trying to imitate somebody else. Ang Pilipino na lang, for example, we're very good in music. Sobrang galing natin sa musika. Kahit sino kayang umawit. Pero ang amazing, yung mga kanta natin, puro kopya lang. Naalala ko yung tatay ko, nung humaharana pa siya, ang dami natin magagandang kanta, yung mga kundiman, di ba? Yung tatay ko, nung bata kami, kakantahan niya yung nanay ko, dahil sa'yo, ang ganda eh. Di ba? Kasi sa totoo lang, we have our own music sa Filipino. May sarili tayo. Pero hindi, napipake tayo ng maraming bagay. Kaya hindi tayo masaya. Tingnan nyo ha, yung iba, gusto ko yan, ganda ng boses, gagayahin ko yan. Ayan yung ang ganda magsalita, gagayahin ko yan. Ay, galing sumayaw, gagayahin ko yan. Pag-isipan nyo mabuti, nawala na yung pagkatao natin. Sa kakagustuhan natin, gaya ko yan, gaya ko yan, gaya ko yan. Nakalimutan natin, tayo mismo, nakalimutan natin yung design ng Diyos sa atin. Nakalimutan natin. So we're trying to live a fake life. Bakit? Because we want to be happy. Diba? Ang problema ito. Don't you know that the design that God has for you and me, yung buhay, is something so beautiful that it is designed for eternity. Kaya nga itong magandang buhay na gusto ibigay sa ng Diyos in the eyes of the Lord is a true life that He designed, yung pang gusto mong mabuhay for eternity. Hindi yung buhay na peke. Hindi yung buhay na akala mo ang saya-saya sa picture sa Facebook. Ganyan pa. Yung pala, naapakan ng paa. Ganyan. Di ba? Yung picture parang ang saya niya, grabe. Yung pala, naapakan sa paa. O naipit. Yung iba, lahat parang iba nainggit pa. Oh, grabe yung saya nila. Nasa beach siya. Oh, grabe. Hindi niya pala. Nandun siya dahil pinaglilinis siya ng Boracay. Ang daming, sa totoo lang, ang dami. Akala mo ang saya-saya, pero deep within their hearts, they're crying inside because they could not tell anybody about the truth. That in their laughters, they're crying, they're weeping inside. Di ba ang lungkot? Ang lungkot. Kaya, itong buhay na ito, and this is exactly what God wants us to understand. Yung totoong legit na buhay. Kasi ano ba yung legit na buhay? Sabi ng Lord, it's a life in all its fullness. Yung may punong-puno ng meaning, punong-punong buhay, hindi yung parang kulang-kulang, hindi yung parang walang kakwenta-kwentang buhay. Kaya sabi ni Jesus, paano mo experience yan? Listen to this. So Jesus was saying to those Jews who had believed Him, if you continue in my word, then you are truly disciples of mine. Tingnan nyo ha, sinong kausap niya? Jews who had believed Him. Naniwala na sila. But are they disciples? Sabi ni Jesus, if you continue in my word, what does it mean? For the Jews, yung pong upbringing nila ng kanilang religious belief, imposible silang maniwalang si Jesus ang Son of the Living God. Kasi, saan ka galing? Nazareth? You were born in Nazareth? Is there anyone good coming from Nazareth? Sabi nga ni Philip eh. Ay, sabi ni Nathaniel, nalala nyo? Kung itong mga taong to, ganito pananaw, how can they believe Jesus? Kasi sabi ni Jesus, if you truly believe in me, you will continue in my words. In other words, you will really consider me, accept me, and acknowledge that I am Lord, that I am the Son of the living God. And look at what He says. If you will listen to my word, you will know the truth, and the truth will make you free. Sarap. Kakaroon ka ng layang katotohanan, yung alayaan. But what is this truth? Pwede kang maging honest, but not truthful. Okay ba yan? Kaya, ano yung truth na ito? Now listen to this. You shall know the truth, and the truth will make you free. O, tingnan niyo yung karugtong niyan, ha? Chapter 8. So, if the Son makes you free, you will be free indeed. So, in other words, itong truth na ito is not just about knowledge or isang bagay ng facts. No. This is about the person of Jesus Christ. Kaya nga, grace and truth revealed in Christ. Now, listen to this. Tingnan nyo ha, sa John pa rin. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but through me. Ano sinasabi ni Jesus? If you are reading the scripture and looking for the truth,
let me tell you this. Beginning from Moses and the writings of the prophets, they all spoke about me. Kaya yung truth dito is about Jesus. Bakit? Because Jesus is the manifestation of God, who is the truth. And ang katibayan that you know Jesus, you have the Holy Spirit of truth. The Spirit of truth. Kaya nga ho yung triune God na yan, buhay na buhay sa katotohanan na ito. Okay ba yan? Now, bakit importante ito? Yan. Bakit importante yan? Ulitin ko. Kasi, dahil sa karamihan ng kaguluhan na ngayon, pasin nyo na lang, yung labanan ng sinong totoo, ang dami pinagtatalunan. Kaya nga ang tao concern sa mga pananampalataya. In fact, one time, may isang mama, habang naglalakad na ganyan, sinusundan pala siya ni Satan tsaka ng kanyang mga cohorts. So habang naglalakad, nakakita ng isang piraso ng katotohanan, the piece of truth. Pinulot. Sabi ng cohort ni Satan, hindi ka ba natatakot that he got the piece of truth? Sabi niya, walang problema. Sabi niya, bakit? Gagawin ko yung reliyon. I will convince him and help him to magtatayo siya ng reliyon based on that piece of truth. Nakita niyo kung gaano delikado itong panahon natin ngayon? Yung bang they will judge you for a piece of truth about you. Hindi naman din titignan yung kabuuan mo. They will put a point of scripture, the truth about. Kaya nga, ngayon, theology, pinaglalaban-laban. Now, just a word of warning. Okay ang theology, hindi masama yan. But, studying about God is one thing. But having God Himself is the central thing. I don't care how good you are in your study about God. Ang tanong, is God real in you? Hello? Pinaglalabanan, doctrine. Okay, ganda doctrine. That's very important. Because wrong doctrine will give you wrong life. Pangtanong, kahit anong talino mo sa doctrine, pero yung doctrine hindi buhay sa'yo, it's useless. Nagkakaintindihan? Kaya nga, nag-aaway-away. So, kailangan, may katibayan yan kung totoo sa'yo yan. So, ang isa sa mga pinakakatibayan, parang ganito ha, kapag gusto mong malaman ang isang bagay na totoo at sa laban sa peke, kailangan masterin mo yung totoo. At meron niyang katibayan na sabi ng Bible, you shall know them by their fruit. Tama? May katibayan yan. Hindi pwede, kung hindi ko mukhang punong santol na. Sabi ko, uy, santol yan. Nagbunga, mangga. Hindi siya santol, mangga siya. Paano mo lalaman mangga? Yung bunga. Ganon din sa Christian life. Kaya when Jesus Christ began to speak about it, yun ang ating magiging series. Okay? Ang unang-una na palatandaan na totoong Christian ay isang legit na happiness. Ang tao, akala nila pag lumapit sa Diyos, lulungkot sila. Kaya ang tao takot sa, ayoko pumunta dyan. Daming bawal. Bawal to. Bawal yan. Bawal. Mali kasi. Hindi totoo yun. Hindi legit yun. Kasi, di ba, minsan, bakit hindi ka na tumatawa? Christian na ako. Nagbabagong buhay na ako. Minsan kinumpartment, katulad niya, mayroon magsasabi, bakit sa inyo sa CCM may nagsasayaw pa? Di ba? Ganyan. Bakit may sayaw-sayaw pa kayo pag nag-worship? Come on. Anong ibig sabihin? Yung sayaw, pang mundo? Tapos yung kanta lang ang pang Christian? Sa totoo lang, kahit kumanta ka with all your gusto, kung hindi mo naman kinakanta para sa Diyos, wala rin yun. Ngayon, kung magsayaw ka at magsayaw ka para sa Diyos, para sa Diyos yun eh. Hindi naman para sa akin yan, hindi para sa ibang tao. O so, ba't kita huhusgahan? Kaya walang paghuhusga. Walang taong gagawa ng peke na hindi totoo. Na walang totoo. Sample, nakakita na ba kayo ng buong 2,000 pesos? Bakit wala? May peke ibang ganyan? Wala, dahil walang totoong ganyan. Nakuha ninyo? Kaya kung may peking pagsasayaw, nakala mo para sa Diyos, pero pala para sa sarili, ibig sabihin, may totoo. Hindi la pepekein isang bagay kung hindi nag-e-exist. Nagkakaintindihan? Now, balik tayo dito. Kaya, ang problema, paano tayo magkakaroon ng isang legit na
happiness. Now, para mabigyan natin muna ng overview bago tayo mag-aral na mabuti. Una, listen to this. Ito ang ating topic for tonight. Be totally dependent on God. Now, para ma-summarize lang natin in a sentence, just in case makatulog kayo mamayang konti, at least may maalala kayo, ito yung message. Okay? Admit that you're broke in the Spirit, that you may be filled with the joy of the Holy Spirit. Now, bakit ito importante? Sa maraming tao, hindi lang naintindihan anong kasiyahan. Pakinggan nyo lang na sinabi ni Frank Sinatra. A man doesn't know what true happiness is until he is married. Kawawa naman. By then, it's too late. Sabi niya, kayong mga binata dalaga na nalulungkot, parang kala nyo, hindi kayo masaya dahil wala kayo asawa. Maintindihan nyo ang kasiyahan pag nagpakasal na kayo. At sa mga pagkakataon na yon, huli na ang lahat. Pero ang lungkot naman ito. Hindi na naintindihan, no? Kawawa. Now, ito pa, mas malala. Sabi ni Oscar Wilde, some cause happiness wherever they go. Ito, ibang tao, kahit kung saan sila magpunta, sumasaya. Okay ba yan? Others, whenever they go. Sumasaya pag nawala ka na. Kawawa. Ano ka? Ikaw, tao ba sumasaya pag nandiyan ka o sumasaya pag wala ka na? Pag-isipan ninyo. Yan. Ito po, isa pa. Sabi niya, si Jimmy Soul, if you wanna be happy for the rest of your life, never make a pretty woman your wife. Sobra naman. Parang sabi niya, pag maganda, sakit sa ulo yan. Ano yan? High maintenance yan. O kaya, pagseselosan mo lang yan. Kawawa naman. Ano ibig sabihin? Kailangan, pangit ang mapangasawa mo para maging masaya ka? No way. Ako, masaya ako. Kati asawa ko, masaya. Bakit? Gwapo na pangasawa niya. Ay, joke lang. Ako yung maganda yung napangasawa ko, ibig sabihin. Balik tayo. Now, ito lahat mali eh. Ano ba ang sekreto? To some people, ito yung false, hindi ito yung legit na happiness. Some people, they thought that they need a happy hour. Kaya nga, happy hour eh. Ang lungkot naman yan. We have 24 hours to live every day of our lives, 24/7. Tapos, ang oras lang na pwede sa'yo is 1 hour happy hour. At yung happy hour na yon, mapuputol pa yun dahil magbabayad ka after. Hindi ka na naman masaya. Some people, they thought they need to be wealthy to be happy. Come on. Ang dami ng mayaman, hindi naman masaya eh. Meron din po ako nabasa. Nanalo ng $314. Kanya, ayaw na magbukas yun. $314 million sa loto. Pero ano nangyari sa kanya? Ang lungkot ng kanyang buhay. O, babasahin ko sa inyo kung ano nangyari sa kanya. Many people think it would take what happened to Jack Whittaker on Christmas Day 2002. A 55-year-old West Virginian won the Powerball lottery of $314 million. What was the largest undivided lottery jackpot in history? Jack had good intention. He proclaimed that he would tithe a biblical 10% of his winnings, build big new churches, and start charitable foundation for the poor. He took the prize in one-time payout, about $113 million after taxes, and was determined to live as if nothing had changed, except that he could spend more time with his family. But it did not work that way. Before long, he was walking into a strip club and slapping $50,000 on the bar, chartering planes to Atlantic City, being sued by female employees at a local racetrack and casino. He was hounded by success for money. He was robbed. He has to hire a security detail. He lavished money on his teenage granddaughter who used it to develop a crack habit. Naha-addict pa. Nag-drug ka na. He started staying out all night and his wife was of almost 40 years separated. Yun ba? Pag mayaman, masaya? No, tingnan nyo na lang po doon sa punta lang kayo sa mayamang lugar. Bakit to nagwawala ang ibang mga bata? They're so bored. Kaya nagbabandalize sila. They drug race. They're so bored in life. Kaya alam nyo ba yung mga bored na mga bata? Yung mga bibigyan lahat ng gusto? Alam nyo ba sila bored? Wala silang ginagawa sa buhay. And they thought that's life. Being wealthy does not guarantee happiness. Okay ba yan? Ano? How about healthy? Yung iba hindi lang healthy.
talagang nagpapaka-muscle pa. Pag yung tipong gaganyan-ganyan, hindi rin sila masaya. Bakit? Kasi para maging healthy, kailangan yung pagkain mo. Talagang sobrang tipid na tipid. Yung iba sa atin, nakalitsyon, di ba? Na talagang crispy pata, ang saya-saya. Patay agad. Pero enjoy, di ba? Enjoy. Ito, tipid na tipid. Talagang konti lang. Pero, laking katawan. Ang daming packs. Pero ganun pa rin. Lahat yung may tiis. Kaya nga, anong kanilang motto? No pain, no gain. O, di may pain. Samantalang iba, gain ang gain. And one-time pain. So, beauty? Wala. Mighty? Powerful? Wala. Alam niyo yung beauty? Kakalungkot. Iba? Gihiwalay. Kasi, meron silang magandang panlabas. Pero hindi nila alam ang kagandahan ng kalooban. Nagkakadinan tayo? Kaya hindi ko makalimutan sabi ng asawa ko. Sabi sa mga anak ko, Ma, ano ba nakita mo kay Papa? Hindi ko makalimutan yun. Alam mo, Papa nyo, mabait na, pangit pa. Champion! Di ba? Asset! Kasi may kakilala ako, gwapo, hiwalay sa asawa. Maganda, hiwalay sa asawa. Ang dami nilang magagandang katangian, physically, pero hindi lang na-enjoy ang kanilang buhay. Bakit? Does not give you real happiness. It's a false source of happiness. Mighty, powerful, may mga posisyon, sakit sa ulo. Hindi ko sinasabing masama lahat ng bagay na ito, baka ma-misinterpret ninyo. But what I'm saying is, this is not the real source of happiness. Ano ang source ng happiness? Ito ang turo ni Jesus. The legit happiness is in Matthew 5. Surprisingly, si Jesus mismo nagturo nito. Let me show you. Sabi niya, when Jesus saw the crowd, He went up on the mountain, and after He sat down, His disciples came to Him. Pakinggan niyo mabuti, ha? So here is Jesus Christ. He is to teach His disciples. Sino yung disciples? Followers of Jesus. And when they went up on the mountain, ang kausap niya ng disciples, it's not about to all, this is not addressed to all people, only to the disciples. And He opened His mouth and began to teach them, saying, Blessed, 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 then rejoice and be glad. Ano sinasabi ng Panginoong Jesucristo? So many people, they think that they come to Christ, magiging malungkot sila. You're wrong. God wants to bless us. God wants to bless you. God wants to bless His people, His followers. Ang problema lang, ano ibig sabihin ng blessing? To so many Christians, to so many people, they thought, yung blessing, mayaman, yung blessing. Hindi necessarily totoo yun. Yung blessing is a state condition of the heart. Mayaman ka o hindi, you can be blessed. You can live a very poor life in the midst of wealth. Kaya yun ang problema dito. Tuturuan ka ni God, paano totoong blessed? Kaya ito yung kanyang idea. Now, balikan natin. Kasi ito yung pinaka-foundation. Itong unang-una niyang sinabi. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Paano yan? Poor? Tapos, pero pansinin niyo naman. Sabi niya, once you are poor, and you really see yourself as poor in the spirit, anong kapalit? Kingdom. What an extreme. From poverty, from being a pauper to a prince. Napansin mo yan? Now, pag-usapan natin isa-isa. Para madali tayo. Naalala sa panahon natin ngayon, we have this business processing outsourcing. Yung mga companies, they are forced to outsource. Bakit? Kaya nga BPO. Bakit? Ayaw nilang maging broke. Okay po? Ayaw nilang matalo. Ayaw nilang ma-bankrupt. Kaya, tandaan niyo yung word, BPO, broke. Okay? Ano sabi natin? Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Yan ang ating pag-uusapan. So, BPO, blessed, poor in the spirit. Okay ba yan? The kingdom of heaven. So, and siyempre, surprise. Kingdom of heaven. Ha? So, may element of excitement. Now, listen. Ano bang ibig sabihin ng blessed? Word blessed. Now, itong word na blessed is a Greek word, makarios. Means to be self-contained or to have what you need within you. Now, listen to this. Alam nyo, itong word na ito is also a word originated from the island of Cyprus. The Happy Island, ang tawag nila.
They believe that because of its parang geographical location, perfect climate, and fertile soil, anyone who lived on the island of Cyprus had made it in the shade. Parang wow, well protected, well secured. Kaya itong island na to, this exactly the words Makarios originated. Itong place na to is a Makarios place. And one of the things that they do, dun sa word na Makarios, ginagamit ito to describe, kasi mga Hood Greek, di ba, naniniwala sa Greek, goddesses of the Greek, mga gods of the Greek, they describe the kind of joy or happiness that these gods or goddesses are experiencing. Kaya, in other words, they are unaffected by the circumstances around them. Parang kahit ano pang nangyayari dyan, masaya pa rin kami. Hindi kami masaya dahil masaya yung sitwasyon. Hindi kami masaya dahil malungkot yung sitwasyon. Hindi ganon. We are not affected by the situation. We are always secured, satisfied, fruitful. Kaya, sabi niya, ito yun. Parang we are self-contained. Paano yung magiging totoo sa tao? We can never be self-contained. Kasi tayo lagi nangangailangan. We are always longing for love. We're always longing for something that we cannot understand. Paano natin ma-experience ito? No, pakinggan niyo mabuti. Si God lang ang self-contained. Before the mountains were born, kaya siya self-contained, you gave birth to the earth, wala pa yung mundo, wala pa yung siya ay everlasting to everlasting na. He is full of joy, even without anything yet that He created. Nasindan natin. Now, hindi lang yon. He alone possesses immortality, dwells in an unapproachable light, whom no man has seen and can see. And He is to Him be honor and eternal dominion. So dito pa lang makita ninyo, this is the kind of God we're serving. This word blessed is for God. Kaya nga, bless the Lord, O my soul. Ito ay description ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, sabi ni Jesus, ganito, these things I've spoken to you that my joy, can you imagine? God's joy may be in you and that your joy may be full. Para maranasan mo yung kabuuan ng galak na ito, I need to give this to you. No wonder, si Blaise Pascal, one of the most intelligent persons that was ever born, ano sabi niya? Sabi niya, in every man's heart, there is a God-shaped vacuum that only God, obviously, can satisfy. Kaya kung wala ang Diyos, lagi kang kulang. Lagi kang kulang. Sabi ni Augustine, our soul is restless until it finds its rest in God. Hanggat hindi niya natatagpuan yung kapahingahan niya sa Diyos, hindi siya mapapahinga. Kaya alam niyo, kawawa ang maraming tao. They never find this joy because they always put God aside in the equation. They always put God aside. Parang hindi ka kasali rito. This is us. This is us. You're wrong. You want blessing? You put God at the center. You need to admit. You need to admit that this is just, it is the fruit of the Spirit of the living God. Kaya the fruit of the Spirit is, look at me, love, joy, peace, patience, an emotional condition. Diyos lang nakakaano yan eh. Diyos lang makaka-fulfill yan. Kaya listen to this. If you're not experiencing this and you're trying your best, trying hard ka na maging masaya, you better admit that you're broke in the Spirit, that you may be filled with the joy of the Holy Spirit. Ulitin ko lang. Alam niyo, maraming tao nagkukunwari. Sutsut lang maskara. Masaya, masaya. Come on. You know yourself. Kaya ka nga naghahanap ng mga gagawin kasi nga hindi ka masaya eh. Kaya ka nga naghahanap ng something na nakakatawa kasi hindi ka nga masaya eh. Kaya ka naghahanap nga ng mapapangasawa eh kasi hindi ka nga masaya. Alam mo bakit? Kapag ikaw ay malungkot, maghanap ka man ng isa pang mapapangasawa mong malungkot din, pagsamahin mo, ang mangyari sa'yo, lungkot na lungkot. Pagsipan niyo mabuti. Hanggat hindi ka naging masaya, dahil naintindihan mo yung kasiyahang galing sa Diyos, you'll never be happy, even if you get married. Yung iba, kala niya magtatrabaho ako, sasaya ako. Nung nagtrabaho ka, naging masaya ka ba? Kung hindi ka masaya sa pag-aaral mo pa lang ngayon, dahil sa Diyos, sisiguraduhin ko sa'yo, kahit magtrabaho ka, hindi ka magiging masaya. Kung hindi ka masaya na wala kang sasakyan, pag nagkakotse ka, hindi ka pa rin magiging masaya. Sa una, masaya ka lang. Pero sa susunod, hindi ka na masaya. Bakit? Magpapagasolina ka na. Kaya nga,
Friends, legit happiness, you be totally dependent on God. Now, look at this. Poor in the spirit. The reason why we need to be dependent on God because we're poor in spirit. Ano ibig sabihin ng poor in spirit? It is not poor physically, kasi you can be handicapped, but you're still rich, and you are not necessarily poor. Or hindi naman to poor economically, hindi naman to poor materially. Hindi ba sabi doon sa Luke blessed are the poor. Yes, but that poor is not about being poor materially. It is being poor, not dependent on the richness of the world. Yun ang sinasabi niya. Pero blessed are the poor who does not depend on the riches of the world. Not poor socially, yung walang kaibigan. Hindi yan ang tinutukoy dyan. Not poor spirited. Ang poor spirited, marami yan sa Pilipinas. Saan mo nakita yan? Yan yung mga taong parang akala mo lagi silang biktima. Sa totoo lang, hindi ka papasukin. Naapi nila ako kung mahirap lang ako. Poor spirited. Di ba? Sa eskwelahan. Oh, grabe, binubuli nila ako. Poor spirited. Mayroon tayong ganong tendency. Napaka-poor-spirited. Feeling natin, biktima tayo lagi. Yung bang, kaya ako naghihirap kasi mga kamag-anak namin, hindi ako tinulungan. Ang yaman-yaman nila, kakapal nila. Come on. Hindi nila responsibilidad tulungan ka. Poor-spirited. Hindi yan ang tinutukoy ng Diyos. Ang tinutukoy ng Diyos, poor in the spirit. Here is the physical body. Nakuha ninyo? Deals with the physical things. Mayroong soul deals with the psychology of life, and the spirit deals with God, because God is spirit. And everyone who worship God must worship Him in spirit and in truth. So pag sinabi mong spirit, it has something to do with your connection with the Lord. Kaya ang ibig sabihin nito, you are tokos. Kaya dalawa kasi klase yung poor sa Bible. Yung tinatawag lang penikros, yung isang kahig, isang tuka, kapareho ng widow na nagbigay ng kanyang tinatawag na widow's mite. Ibig sabihin, hindi pa siya talaga tokos, siya po ay penikros, meron pa rin siya maibibigay na pera. But when you say tokos, ito yung kapareho ni Lazaro, nung humihingi, nung dumaasa lang sa mga mumo na nalalaglag sa lamesa ng mayamang lalaki. Naalala niyo yan sa Luke 16? Yun. Yung nahiyang-hiya siya. Kung hindi, umaasa lang ako sa iyo. Parang ganyan. Hiyang-hiya siya. As in absolute destitution. Parang walang-wala. Wala na siyang aasahan. If nobody will have mercy on him, he will die. As in, talagang sobra. And you're saying, God, I am nothing. Ganito yan. Parang kwento nito. The Pharisee stood and was praying this to himself. Maaring religious ka. Pero, tignan mo yung Pharisee, you see? Ang layo sa Diyos. Now listen. God, thank you that I am not like other people. Swindlers, unjust, adulterers, or even like this tax collector. I fast twice a week. I pay tithes of all that I get. Now, sabi niyo, sama naman, yabang naman niya. Lord, naman, hindi ako pareho ng mamang to. Hindi ako natutulog sa service. Tingnan mo yan. Hindi ka, tulog ka lang. Tingnan mo yan, di ba? Sabi niya, hindi ka pareho ng mamang ito. Tingnan mo naman, sa parking pa lang. Kinain 2 parking. Nagsiservice. Ang kap. Meron tayong ganyan. Sa totoo lang, minsan ganun tayo. We always compare ourselves with other people and we think we're okay with God. At minsan naman ganito tayo, Lord, sagutin mo yung prayer ko. Nag-attend na ako ng service Nag-attend na ako ng discipleship program. May D-group na ako. Kaya Lord, i-bless mo ako, ha? Di ba parang inuutusan mo si God? You're not poor in the spirit. You're acting so rich in the spirit as if God is your slave. Na parang utusan mo si God, oy God, gawin mo to dahil ginagawa ko to, kaya dapat mong gawin to. Na parang bagang kabati-bati mo lang siya, oy, equal lang tayo. Dahil ginawa ko na to, kaya gawin mo yung dapat mong gawin. Is that God to you? Tingnan niyo po, sabi ng mama, ito ang tokos. Pag sinabi mong you're poor in the spirit, you really are broke before the Lord. But the tax collector standing some distance away, layo, was even unwilling to lift up his eyes to heaven, but was beating his breast, saying, God, be merciful with the sinner. Ang layo, talagang di makalapit, di man lang makatingin, talagang binubugbog pa yung dibdib. Parang, Lord, wala akong tapang. Naiharap ko yung mukha ko dahil alam ko, napakasama akong tao. Alam ko, wala akong karapatan sa iyo. Binubugbog yung dibdib.
Kung hindi mo ako kakaawan, wala na ako. I'm dead. I'm spiritually bankrupt. And for sure, if you will not show me mercy, I am nothing. I am dead. Yan ang sinasabi niya rito. And look at this. I tell you, this man went to his house justified rather than the other. For everyone who exalts himself will be humbled, but he who humble himself will be exalted. Alam niyo ba, sa maraming sa atin, hindi natin kilala ang Diyos. Kaya ang yayabang natin madalas sa Diyos. When it comes to God, parang as if God is so small. Ganyan si Isaiah, prophet na ni God. Nung sabihin niya, makita niya, holy, holy, holy. Anong sabi niya? I am a ruined man. I am a man of unclean lips. He saw his spiritual bankruptcy. He saw that he has nothing before God. He is destroyed because God is so holy. Lord, wala na ako nito. Wala na akong pag-asa. You are so holy. Lord, I got nothing. Wala akong pagmamalaki. Naalala si Job? Si Job, ang tapang. Didepensa ako sa sarili ko sa Diyos. I will prove to Him that I am righteous. I did nothing wrong. Nung makita niya si God, I repent in dust and ashes. Panginoon, patawarin mo ako. Hindi ko alam ang pinagsasabi ko. Bigla niya na-realize that this God is so powerful, so holy, that we are nothing. Yung akala mong maputi ka na, pag dinaanan ka ng tide, may puputi pa. Yun, biglang nakirealize mo, wala pala ako. I got nothing. Kaya ito yung sinasabi ng Diyos. You need to see yourself as in nothing. Kaya nga po, to be poor in spirit, parang you just humbly depend on God instead of yourself. You're just saying to God, Lord, I got nothing. Hindi ko alam talaga. Kaya iba-ibang translation sa, tira nyo, sa New Living Translation, realize that they need for Him. They know that they need God. In the Good News Bible, happy are those who know they are spiritually poor. And in New Century Version, they're blessed who realize their spiritual poverty. Look at this. And in the Amplified Version, happy to be envied and spiritually prosperous. Yung blessed, ang ibig sabihin ng blessed. Then, look at what it says. And are the poor in spirit, the humble who rate themselves insignificant, for theirs is the kingdom of God. Unless you see yourself as nothing without God, you'll never see God's kingdom. Grabe. Now, bago tayo tumungo sa ibang bagay, so we need to come into this realization that legit happiness is to be totally dependent on God. We need to admit that we are spiritually broke, that we are in order for us to be filled with the joy of the Holy Spirit. And letter O. O, the kingdom of heaven. What does it mean? Now, ang kingdom of heaven, dalawa yan, para maintindihan ninyo. It has something to do with the present and future. Now, what does it mean? Tingnan po natin. Sabi niya, if you realize that you are bankrupt spiritually, sabi niya, makikita mo yung kingdom of heaven. That's your greatest gift. Paano yun nangyari? Tingnan niyo yung present. Sabi niya, now having been questioned by the Pharisees as to when the kingdom of God was coming, he answered them and said, the kingdom of God is not coming with signs to be observed. And daw, nor will they say, look, here it is, or there it is. For behold, the kingdom of God is in your midst. So here is Jesus Christ, performing miracles before their eyes. Ang sabi niya, kailan ba darating ang kaharian ng Diyos? The kingdom of God is in your midst. In other words, the very presence of the King speaks so much of the kingdom. Nakuha niyo po yung sabihin? It's not about the place. It is the reality of the King. Kaya itong si Jesus, as the King, sabi niya, the kingdom of God is in your midst. Nandito ako sa inyo, it's in your midst. Kasi sinasabi niya sa kanila, kaya ito ay present in reality now. In other words, kung alam mo you're poor in the spirit, then there is the King who will support you, who will secure you, who will protect you, who will provide for you, because you are mine. And I will be yours. Yun ang sinasabi niya rito. Katinan niyo ha? Kaya nga naman, the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Kaya doon pa lang, alam mo na kagad, wow! Hindi ito yung parang,
yung parang nagkukumparahan tayo. O kung talagang Christian ka, dapat hindi ka kumakain ng ganito, hindi ka kumakain ng ganito. Hindi tungkol yan dyan. Ang Christianity, dapat ang damit mo ganito, dapat ganito, hindi ka nagsusot ng ganyan. Walang ganyan. Ang sinasabi ng Diyos, ang totoo, righteousness, peace, and joy. May kapayapaan ka ba sa ginagawa mo? Mayroon ka bang kapayapaan at alam mo bang matuwid yan para sa Diyos that you are rightly living the way God wants you to live? Then, that's the kingdom of God. Kasi kung andyan yung hari ng Diyos and you're trying to live, Lord, gusto kita ma-please eh. Yun na yun. Panalo ka na nun. Yan sabi ng Lord, kaya nga, ang test sa atin, hindi yung marami tayong alam na nakikipag-away tayo, galit tayo sa isa't isa because of what we believe and you're different, your belief is different. Now, look at this. If Jesus is the center and He is our King, both of us, yan yung hating hari, ano dapat tayo? We love each other because we belong into one kingdom. So, isipin nyo, ganun ang kingdom. Ang kingdom is not about me because it's no longer about me. It's about the king who lives in this kingdom, who rules in this kingdom, who lords in this kingdom, who rules in this kingdom, and that is Jesus. Di ba ang lungkot? Sometimes even among us Christians, away tayo ng away. Bangayan ng bayan, turuan ng turuan, at sama mo, hindi ka wala kang kwentang tao. Lahat tayo, poor, as in poor, before God. Now, let's continue. Paano tayo? Paano sa totoong buhay ito? Alalahan niyo yung broke. Broke. You are broke in the spirit, so ito ang blessing mo. If you allow the kingdom of God, the King, to help you, sa brain pa lang, talo ka na. Brain, hindi natin alam lahat ng bagay. Sometimes we think we're intelligent. Alam ko yan, akong bahala dyan. Hindi ka susunod sa paraan ng Diyos. May nanliligaw sa'yo, ay, ang pogi, grabe. Ang tindi ng kanyang character. Ang tindi ng kanyang personality. He's a very good person for me. Now, tanong sa'yo ng Lord, anak, hindi naman niya ako mahal eh. So what, Lord? Magiging Christian din yan. Talino niya eh. Hindi naman yun ang issue eh. Ang tanong, you better listen to me. Kaya sabi ng Bible, trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Akala mo lang sa intindi mo, okay. Seek His will in all you do. And He will direct your path. Siya mismo mag-guide sa'yo. Bakit naman? Bakit ko kailangan yun, Lord? Wala ba akong sariling talino para i-evaluate kung ano tama sa mali? Nako? Sabi ng Lord, oy, tigilan mo na yung kabit mong yan. Iwan mo na yan. Lord, hindi mo naintindihan, magpapakamatay siya. Iwan mo. Whatever is causing it, cut it off. Baka magpakamatay siya. Hindi mo problema yon. Ang problema mo, sumunod ka sa akin. Lord naman hindi mo naintindihan. Kawawa naman siya. Come on, don't depend on your understanding. God knows. Look at this, what the Lord is saying. There is a way that seems right to a man, but in the end, it leads to death. You better listen to God. He knows better. Di ba? Paano kung magpakamatay yan? Hindi mo problema yan. Hindi ka ang pumatay. Siya nagpakamatay. At sa palagay mo, mapipigilan mo, by nandun ka, ang totoo niyang kasalanan mo, ba't mo kasi niligawan yan? May asawa ka na? Ngayon, iiwanan mo, papakamatay, lagot ka. Hindi. Sabi ng Lord, iwan mo na lang. Sumunod ka sa akin, kung mahal mo ako, sumunod ka sa akin. Kung naniniwala ka na sa kaharian ko, sumunod ka sa akin, then I will take care of your problem. Hindi mo na problema yan. Problema ko na yan. Kaya huwag mo na alamin kung ano nangyari. Kung nagpakamatay o hindi, hindi mo kailangan malaman yon. Nakuha ninyo? Ang kailangan mo, sumunod ka kay Jesus. You trust the Lord. Okay pa kayo dyan? Tuloy tayo. Kaya sabi ng Bible, kung hindi ko natagal ang gagawin ko, sobra na. Now, if any of you lack wisdom, He is your King. You should pray and ask God who gives it generously and graciously to all. He is your King. You trust God. Nakuha natin. We're broke in terms of brain. What about richness? Kasi sabi ng Bible, God gives us the ability to gain wealth. Hindi yan sa galing natin. Hindi yan sa, ganito paraan yan, para gusto mo kumita, ganito gawin mo. Relax ka lang. It's God who gives the ability to gain wealth. You better listen to His instruction. And sabi ng Lord, and my God will supply all my needs. Some of your needs? Hindi, all. Will supply. May supply? No, will. Nakuha natin? Sabi niya, from His abundant wealth. Wow! Because of what Christ Jesus has done for us. Sabi ng Panginoon Diyos, if you truly understand that I'm your King, I will take care of you. I will provide for you. Kaya nga sa Luke 12, those who are not rich in God, they're always worried about food. They're always worried about drinks. They're always worried about what they wear. Ano sabi ni Jesus? Don't be afraid, little flock. My Father is giving it to give you the kingdom.
Yun ang idea ng Diyos. Sabi niya, kahit sa yaman mo, you trust the Lord, you pray to God, Lord, saan po ako nito? Gusto ko na pong tumigil sa pangungutang. O tumigil ka sa pangungutang, magbayad ka na, at tutulungan kita. But you follow God's instruction. He's your King. Di ba? Pag sinabi ng Lord, ibigay mo dito, you follow God because He's your King. And I'll take care of you. Alam niyo, mga taong sumunod sa Diyos, hindi naman pinabayaan ng Diyos eh. Hindi ko sinasabing yumaman sila, ang sinasabi ko lang, hindi sila pinabayaan. No? Kung namatay man sila sa gutom, at least sa heaven sila. Pero isang bagay lang alam ko, hindi sila pinababayaan ng Diyos. Because our King is a faithful King. Now, ano pa? How about opportune time? Doon sayang pagkakataon. May nanligaw sayang naman. Relax ka lang. Kung hindi yan nakakilala sa Diyos, hindi mo kailangan matakot dyan. Lord, ito na investment na ito. Baka pag hindi ko ito binigay ngayon, aralin mo muna. Hindi, Lord, pera, tutubo ka ng 10% a month. Anak, imposible yan. Hindi, too good to be true. Makinig ka sa akin. Hindi, Lord, sayang to, minsan lang to. Pumigil ka, sabi ng Lord. Bakit? If you trust me, listen to this, God has set the right time for everything. Okay ba yan? Now, hindi lang yan. I trust the Lord God to save me and I will wait for Him to answer my prayer. If you believe that God is in control of everything, then He is our King. Now, I trust in you, O Lord, you are my God. My times are in your hands. Nung tinanggal ako 10, 12 years ago sa ministry, ang sasabi ko, Lord, paano na ako? Relax ka lang. I'll take care of everything. Tahimik ka lang. Ganon. Relax ka lang. Hawak ko ang panahon para sa'yo. Nalala si Joseph, 13 years old. Sabi, Lord, itatangas kita. Lord, nakulong ako eh. Lord, naging katulong ako. Tapos pagdating yung katulong, nakulong. Ano pa? Paano ko makikita yung katubayan ng iyong pangako? My time is in my hand. Nakuha po? Andiyan pa kayo? Kaya yung mga taong naninira sa'yo, relax ka lang. May araw din yan. Because their time is in the hand of God. Now, ito po isang bagay. Kinetics. Naalala niyo po yung kilos, yung energy, yung movement. Kapatid, dumaan na po kayo sa panahon na parang ayaw niyo nang gumalaw. Parang, ayoko na, pagod na ako. Naranasan niyo na yun? And, pag inisip mo buti, meron din ganyan tayong mga pagkakataon na parang ayoko na, parang pagod na ako. Yung bukas na lang, paggising niyo, Lunes na naman, grabe. Ayoko na, parang papasok na naman. Now, listen to this. Nangyayari sa atin yan. Then acknowledge that you need God's strength. Now, ano sabi ng Bible? You bless all who depend on you for their strength. Nagkakaintindihan? Now, sabi ng Lord, those who trust in the Lord for help will find their strength renewed. They will rise on wings like eagles. They will run and not get weary. They will walk and not grow weak. Wow! Itong laban natin. Itong pag-asa natin. Yes! Hindi pa tapos ang laban. Why? God will strengthen you. God will give you the energy. Yung bang pagsabi ko na, tinatamad talaga ako eh. Then dali mo sa Diyos yung issue, Lord, tulungan niyo naman po ako. Anak, pumasok ka na. Bakasyon sa 12. Yes! Oh, karoon ka energy. Kasi God has a way of strengthening you, has a way of motivating you, has a way of giving you another renewed energy. Kasi energy na yun eh, ng Diyos. Nalala niyo nung 2 weeks ago? Alam niyo po ba, I was preaching while I was suffering from vertigo. Pagkatapos ko ng 3 o'clock, sabi ko, God, parang di ko na to kaya. Ayoko na po. Then, nag-pray ako. Sabi ng Lord, I will be with you. I will strengthen you. Then, preach ako ulit. Nahalata niyo bang may sakit ako? Wala. Tapos, nung Thursday, magsasalta ako sa Move Conference. Wednesday, sabi ko, Lord, hirap na po ako. Hindi ako makaaral kasi umiikot yung mundo ko. Sabi ko, kailan yung banabasa ko, sinasabay ko lang, paano? Ang hirap ata mag-aral nun. Nang umiikot yung mundo mo. Uminom ka na ng Circ, wala pa din. Anong nangyayari sa akin? Punta ako dito. For some reason, nakita ko si Pastor Glenn. Sabi ko, Pastor Glenn, tulungan niyo po ako. Kasi si Pastor Glenn, ENT yun eh. Tapos tinignan niya, sabi ko, pare, magayang tenga mo. Yung congested, so baka ma-infection ka. So, pinainom mo antibiotics. Tapos Thursday, sabi ko, God, magpipreach na po ako. Paano ba to? Tulungan niyo po ako. Sabi niya, I will strengthen you. And in my great surprise, nakapag-move ako sa Move. Nakapag-preach pa ako sa Move.
And the following day, bagsak. Then Saturday, binangon ko ng Diyos. Sabi niya, akong bahala sa'yo. Saan ka tatakbo? Kay Lord, wala ka naman ibang tatakbuhan eh. Nagkakaintindihan? When you are already weak, I'm telling you, run to God. Huwag kung ano-ano sinasaksak mo. Huwag ganun. Diba? You don't need those things. You need God. Now, let's continue. And sabi niya, and embankment. Embankment. Ano embankment? He is your defense. He is your support. May mga sa atin as Christians, ang daming naninira sa atin. Huwag mong gantihan. Huwag mong labanan with your own strength. God is your embankment. If you're poor in the spirit, run to God. But if you're rich, you will never run to the Lord and you'll think, I'll fight this with my way. No, not your way. Only God's way. Nadyaryo ako noon. 12 years ago, nadyaryo ako. Binanatan ako sa dyaryo. Wala akong kalaban-laban. People were talking against me. Wala akong kalaban-laban. Ano sabi ng Diyos? I will defend you because He alone can really defend us because He is our King. Ano sabi ng Lord? Tingnan nyo, God blesses and protects everyone who runs to Him. So kahit sino pa yung bumabanat sa'yo, I don't care how big they are. If God is your backer, He is your King, walang laban yan. Kaya relax ka lang. Hindi mo kailangan maghanap ng kakampi. People will destroy your reputation. People will speak against you. It doesn't matter. Fake friends, there are so many. But you don't need to be afraid because your God is your King. What I'm saying is this. You run to Him. Look at this. Jesus Christ, who committed no sin, nor was any deceit found in His mouth, and while being reviled, look at the words, He did not revile in return. While suffering, He uttered no threats, but kept entrusting Himself to Him who judges righteously. My God is a righteous God. My King is a righteous judge. Sinisiraan na siya niyan. He was being falsely accused, but He kept His mouth shut and trusted to His King because He has a poor in spirit. Alam niyo bang kaharian na to is not an unseen kingdom? My kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, then my servants would be fighting so that I would not be landed over to the Jews. But as it is, my kingdom is not of this realm. Our kingdom, when God says, seek first His kingdom, that kingdom is not of this realm. He is higher. We're above. Now, before we continue, let's listen to this testimony who understood the very kingdom of God in this, not in this realm. Let's watch. When I was very young, my father left for abroad and my mother died the following year. Not long after, I became a member of several street gangs in Baguio City. I spent most of my time with my gang mates in clubs and bars and got involved in drug dealing and violence. I was high on drugs every day and many times. My behavior was unacceptable even to some of my gang mates. I wanted to be valued and cared for, accepted, and wanted. In November 2004, a rival group attacked our gang, but tragically, one of their members got killed. We went into hiding, but I was eventually caught by the police. In jail, I experienced physical suffering. But the worst suffering I had was when everyone forsook me, my family, my girlfriend, and my gang mates. Then, when I appeared in the court, the judge told me, "Marvin, you are so young. If you will be proven guilty of this charge, I will sentence you with life imprisonment or death penalty." After hearing the judge said those words, I was devastated and broken. It came to the point that I could not bear my circumstances anymore. One night, after lights out, I found myself crying to the Lord. But I covered my head with pillow and blanket so that my cellmates could not hear me crying. I prayed and asked God, "Lord, why is it that I am experiencing these things? If you really love me, why I am in this situation? If you are really powerful, release me from this incarceration." The next morning, a cellmate handed a Christian booklet. I read the Bible verse which spoke to my heart from Matthew 6:26.
Look at the birds. They neither sow nor reap, nor gather in their barns, yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? I realized that there is someone who valued me, and he demonstrated it when he died on the cross for my sins. I opened my heart right away and accepted Christ and his love for me. I realized that true love I had been looking for was found in Christ alone. I experienced the true joy and peace that I have been longing for. I kept telling my cellmates that I was so thankful I got imprisoned, and they told me that I was crazy. The Lord changed me and taught me how to love because I had experienced His unconditional love. I also learned how to forgive because I had forgiven. I first demonstrated the love of Christ to my father. I told him that I forgive him and of all his shortcomings and that I love him. Then, I reached out to my gang mates and even to my rival gangs. I was able to share with them that true satisfaction and genuine love can only be found in Christ. I also started to read the Bible, when before, I only ripped its pages off so I can roll my smoke and cigarette. Even though the eternal consequences of my sins were forgiven, I still needed to face the temporal consequences of my wrong actions. I appeared in court again for promulgation. I had peace in my heart that whatever the verdict was, it will be the best for me. I was proven guilty, but not the crime as charged. It was lowered to homicide, and I was sentenced with 8 years to 17 years imprisonment. I was sent to New Bilibid Prison medium security and later on to maximum security compound after they found out that I had other cases. Serving my sentence in New Bilibid Prison was the most difficult experience I had ever had in my life. The food was awful and the place was terrible. It was jam-packed and it was so hot and so smelly. Though it was the most difficult experience of my life, it was also my sweetest moment with the Lord. It was then that I would cry out to Him for help. I depended on Him, and indeed, He was my very present help in time of need. After serving almost 10 years in prison, I was paroled and given opportunity to serve my remaining service time outside the prison as a free man. I did not expect that I would be released from prison. The details of how I got paroled were still a mystery to me. After being released, I applied in a school for graduate studies, but the admissions office told me that the applications already closed 2 days before. I told them that I could not apply 2 days ago because I was just released from prison. After learning that, the staff member hurriedly gave all the requirements. By God's grace, I was accepted and eventually graduated. The school encouraged us to have a target area of ministry. I intended to minister to the PMA cadets because I knew that they are young and have the potential to greatly impact the future of our nation. Also, while I was in school, I met a leader from CCF Campus Ministry who allowed me to see what they are doing in the campuses. I felt the burden that if these young people were not guided, they might end up like me in prison or worse. Also, after being released, I again reached out to some of my gang mates, and some of them are already attending CCF and are part of a D group. I am now serving as an Elevate campus missionary in Baguio City, the city where I used to create chaos. But now, God has called me to go to campuses and share the love of Christ and disciple the youth. I am Marvin Pasqua, unconditionally loved by Christ and truly blessed man because I know I have a great God that I could depend on. All glory to my God. Praise God. Praise God. Amazing. Amen po? Grabe how the Lord changed, how the Lord ruled him, how the Lord became a king in his life. Now listen to this.
Alam niyo bang ang blessing dyan, it's not only that for the present, meron pong future part ng kingdom. And look at this, sabi ng Bible, "But I say to you, I will not drink of this fruit of the vine from now on, until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom." Meron pa pong future. Ano yung future na ito? Look at what he said. Sabi ng Bible, "And I heard a loud voice from the throne saying, Behold, the tabernacle of God, the very presence of God, is among men. And He will dwell among them." And look at the words. "And they shall be His people. And God Himself will be among them." Grabe, sabi niya, among them. Now, itong problema. Itong mga tao, akin to. But, for those who are not poor in the Spirit, itong sabi nila. Tingnan niyo ha. "But for the cowardly, unbelieving, abominable, murderers, immoral persons, and sorcerers, idolaters, and all liars, their part will be in the lake that burns with fire and brimstone, which is the second death." Pag tinignan nyo ito, coward. Bakit sa coward? He was protecting himself. He was not protecting the king or the kingdom. He's not living for the king. He's just living for himself. Unbelieving, taksil. Talaga, he just believed in his own mind. He's so proud and abominable. Karumal-dumal ang pinagagawa as if he's the center of the universe, that everybody must serve him. And murderers. Bakit hindi? Kaya handa siyang gumanti, willing to kill people. Bakit? Sinisip niya, there's no king to defend me. I have to fight on my own. Immoral persons. My bodies, lahat yan, they serve my lust. They need to. Kasi I am the king of the world. Yan ang sinasabi niya. And sorcerers, kukulamin ko silang lahat. Lahat yan, sisirain ko lang buhay nila. Bakit? Dahil ako lang ang karapat dapat sumaya. Idolaters, I create my own God. And all liars, they try to live a lie. Why? Because they're not willing to accept the truth about who they are. Kasi sabi ng Lord, they're not my people. And they will be burned. Now, anong pag-asa natin? Itong ganda. Sabi ng Lord, gusto mong may pag-asa ka pa. Jesus answered and said to them, "Truly, truly, I say to you, unless one is born again." Ano ibig sabihin dyan? Para kang pinanganak na baby ulit. Sabi niya, he cannot see the kingdom of God. Nakita niyo ba yung baby? Sobrang helpless. Kailangan mong buhatin, wala siyang magawa. Hindi mo pa kainin, hindi yan makakain on its own. Napansin niyo ba yun? Nakita naman kayo ng baby, kaya niyang buhatin ang kanyang sarili, tahan na. Nakita ng baby na gutom na, titimpla ko ng gatas ko. Walang ganun. Ang baby is so helpless. He needs someone to take care of him. He's a tokos individual that unless the parents would have mercy on that baby, he would not survive. Yun ang sinasabi ng Diyos. You need to be born again. Now look at this. Sabi niya, nagpasa natin, kaya sabi ng Lord, kaya my little children, tingnan nyo ha, aatakihin ka ng Diablo. He will accuse you because he's accused of the brethren. But I'm writing these things to you as our embankment to you so that you may not sin. But if anyone sins, kasi makakasala tayo, whether we like it or not, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous. And He Himself is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for those of the whole world. Ano sinasabi ng Lord? You are so helpless. Satan will attack you and say, kasala yan, masamang tao yan. Ang sabi ni Jesus, I will defend them because I am their king. I died for them. I am their advocate. I am their lawyer. I will defend them. I paid for their sins. Because they could not pay it on their own. Kaya nga alam niyo makipinas niya sa mga fake na bagay, sobrang mura. Pag fake, mura. Napansin niyo ba yun? Kaya alam niyo fake, kapag offer sa'yo ng Diablo, kailangan mong bayaran ng kasalanan mo. Ang fake nun. Bakit? Hindi mo kaya. Kasi kung kaya mong bayaran, fake yan. Hindi totoo yan. Kailangan mo tulungan si Jesus kasi yung ginawa ni Jesus hindi sapat. Fake yan. Dahil hindi mo kaya, wala kang idadagdag. Kasi ang totoo, it's so costly that only God can pay our debts. Kaya ho, alam nyo kagad na fake kasi hindi niya pagtatagay. Ito na sabi ng Bible. Kaya sa langit, for those who belong to me,
I will wipe away every tear from their eyes, and there will be no longer any death. There will be no longer be any mourning or crying or pain. The first things have passed away. And he who sits on the throne, the King, said, behold, I'm making all things new. And he said, write of these words are faithful and true. Then he said to me, it is done. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. I will give to the one who thirsts from the spring of the water of life without cost. Wala siyang babayaran because I paid them all. Nagkakanindihan po. At ang sabi ng Lord, he who overcomes will inherit these things, and I will be his God, and he will be my son. Ano sinasabi ni Jesus? Anak, hindi na lang kita magiging tao. I will be your father. You will be an heir to my kingdom. Okay ba yan? From pauper to prince. How blessed are you if you realize that. Ngayon, kung hindi mo makikita yung sarili mo as poor in the spirit, you will never see being the prince of the kingdom of the living God. Paano mo malalaman? You must be totally dependent on God. Talagang totally, wala na akong ibang aasahan kundi si God lang. In other words, you're blessed, you're poor in the spirit, the kingdom of heaven is yours. Because you know you're broke, spiritually broke. Kahit nga sa pang-araw-araw, your brain, your wisdom, your richness, your opportune time, your kinetics, everything, even your defense, your embankment. You got nothing unless God is your King. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit. Mga kapatid, hindi kita kilala. Pero isang bagay lang alam ko, kilala ka ng Diyos. And unless you really see that you got nothing to prove before God, you will never understand the blessing of having the kingdom of God. Unless you think you deserve your salvation, unless you think you deserve the forgiveness of God, I'm telling you, you are still living in a life of lie. And that's not legit. And you will never be really happy. But if you truly understand that you got nothing to prove before the Lord, na wala ka mapapatunayan sa Diyos, kundi isang kalibayan lang, Lord, hindi ko po kaya, wala po akong kakayanan iligtas ang sarili ko, kaya naman, Panginoon Diyos, dahil sa kapatawarang natamu ko mula sa inyo, dahil sa kabayaran binigay ninyo, itong buhay ko, iyon na. And allow me just to live for you with a new identity, from being a pauper to a prince of your kingdom. But you need to acknowledge that you got nothing before the Lord. You have to acknowledge na, Panginoon, wala akong kakayanan to be pleasing before you. Wala akong kakayanan. Wala akong, Panginoon, qualification or merit to be part of your kingdom. I got nothing. I'm spiritually bankrupt. And I just accept your mercy. And thank you, Jesus, for your mercy. That you did not just pay for our debts, you even called us your brother. And you even allowed us and gave us the right to become children of the living God. Thank you that you have given us the kingdom. Thank you that you did not just give us a place to be in eternity, but you give us a reality of life today, that you are our King, that we can run to you at any time. Lord, every time we need wisdom, every time we need anything, supplies, or anything that will help us to fulfill your will, thank you that you are our King. Every time we don't understand the timing, thank you that you're there as our King. Every time we cannot move anymore because we're tired, thank you that you're there to strengthen us because you are our King. Every time, oh God, that we see that we are so defenseless, thank you that we
can run to you and we can find blessing in your defense because you are our protection, for you are our King. Lord, thank you. Thank you, God, that you will allow your righteousness, Father God, to be so evident. And the joy that you alone can provide will become so real to everyone who truly acknowledges our nothingness before you and that our everything is you. Thank you, Lord. Thank you for this opportunity. Thank you for your love. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen. God bless and good night.